Mag-change oil tayo ngayon nitong si Honda Click B3. Bago tayo mag-start, so tuwing kailan nga ba pwede magpalit ng ating engine oil? Regarding naman sa pagpili ng tamang oil na gagamitin natin para dito kay Honda Click sa kagaya ko rin ng mga baguhan, what's up idol? So for today's video, so ayan at mag-change oil tayo ngayon nitong si Honda Click B3. So by the way guys, medyo malayo kasi sa amin yung kasa, kaya hindi ko na inisipang pumunta para magpa-change oil lamang. So medyo madali lang din naman mag-change oil. So importante kasi sa atin bilang isang motor owner na dapat meron din tayong alam sa mga basic maintenance ng ating motor. Kagaya lang ng pag-change oil, so makakatipid din tayo at the same time, hindi rin hassle para sa atin na pumunta para sa kasa or pumunta sa ibang shop para lang magpa-change oil. Okay, so kung makikita nyo sa aking odometer, so i-on natin si Honda Click B3. So kung makikita nyo guys, nag-show na sa aking screen yung oil change. So ibig sabihin yan guys, naka-reach na tayo ng 500 kilometers nito si Honda Click B3. So ang total odo ko na guys is nasa 552 na. So ngayon guys ay papalit na tayo ng engine oil. So ipapakita ko sa inyo yung mga tools na gagamitin natin para sa pagpapalit ng engine oil. So gagamit tayo ng socket tool wrench na size 17 ito, and then size 14. And then ito yung oil na napili natin, itong si Honda Click Pro Honda Scooter Fully Synthetic, or pwede rin naman itong wrench na gagamitin natin, pero mas prefer ko itong socket tool wrench na gamitin sa pagpapalit ng oil. And then gagamit din tayo ng basahan, and then itong ating paglalagyan ng oil or yung used oil na isasahod natin dito sa ilalim. Okay guys. So bago tayo mag-start, so tuwing kailan nga ba pwede magpalit ng ating engine oil? So kagaya ng aking motor na bago, so for every 500 to 1,000 kilometers, so doon tayo mag-start ng first engine oil change. And then next is 1.5 kilometers, so yun yung ating second engine oil change. And then next is 2.5. And then next is for every 1,000 to 1.5 succeeding kilometers. So doon tayo pwede magpalit ng ating engine oil. Regarding naman sa pagpili ng tamang oil na gagamitin natin para dito kay Honda Click sa kagaya ko rin ng mga baguhan lang sa pagmumotor. So meron akong 2 ways na pinagbasehan kung paano nga ba or ano nga ba yung tamang oil na gagamitin ko para dito kay Honda Click, kasi marami nagsasuggest sa akin ganito yung gamitin mo, ito maganda. Pero ang the best way para mag-check kayo kung ano nga ba talaga yung appropriate or ano yung tamang oil na gagamitin natin sa ating motor, especially dito kay Honda Click B3, is nandito sa manual. So binasa ko yung manual, ang nakalagay dito is dapat ang standard natin na oil is MB. So JSOT 903 standard MB, and then SAE standard is 10W30, and then API classification is SJ or higher. So yan, isa yan sa pinagbasehan ko. So meron pa akong isang nakita na pinagbasehan ko rin kung ano nga ba yung tamang oil na gagamitin natin kay Honda Click. So dito guys sa ating seat sa U-Box, meron din siya dito naka-indicate. Ayan. So kung mababasa nyo, Honda recommends replacement of engine oil, drive belt, and other consumable parts using Honda original parts according to the applicable maintenance schedule in order to ensure full performance and to extend the life of your motorcycle. So dito guys, ang nakalagay dito sa ating oil or para sa ating engine oil is 480 10W30 MB engine oil. So replacement for every 6,000 kilometers. So yan yung aking pinagbasehan. Pero since bago yung ating motor, siyempre 500 to 1,000 kilometers, pwede na tayo mag-engine oil change. Kung makikita nyo sa ating oil na napili, ayan, naka-indicate naman sa kanya 10W30
30. So ayan, so ito yung 10W na to, ito yung lapot kapag malamig, and then ito naman yung lapot kapag mainit. And then kung makibabasa nyo rin mga idol, so meron siya naka-indicate na MB. So may dalawang klase kasi ng oil, merong MB, meron ding MA. So yung MB, ito yung ginagamit kapag mga automatic na scooter or motor, and then kapag MA naman, yun yung ginagamit sa mga, mostly sa mga decluts na motor. By the way guys, sa price pala nito is worth 310 pesos. So nabili ko to dito sa mga motor accessory shop dito sa amin sa Oriental Mindoro. So ayan, mag-start na tayo na mag-change oil nitong ating si Honda Click B3. So dito pala guys, kung makikita nyo, meron ditong isang tornilyo sa pinakang ilalim. Ipakita ko sa inyo. Ayan. So itong tornilyo na to, ito yung ating luluwagan or aalisin para dito mag-release ng oil, para dito natin i-drain yung ating used oil. And then dun sa kabila meron din dun, so later ipapakita ko sa inyo. Yan. So ngayon guys ay kalasin muna natin to para ma-drain na natin yung ating engine oil. So dapat pag mag-start kayo, so ilalagay nyo sa loob yung pansahod nyo sa center stand, kasi dito yung babagsak yung ating used oil. And then gagamit tayo nitong 13mm pala na socket tool wrench para luwagan natin dito yung ating tornilyo. So dito, so dahan-dahan lang yung pagpit, ipakita ko sa inyo guys. So ayan, so ito dapat luwagan natin. Ayan, ito. Ayan. Ayan. So kapag kaya ng ating kamay, ayan. So ayan, makita nyo, ayan, umaagos na yung ating used oil. Ayan. So antayin lang nating madrain guys. So dito pala sa taas guys, buksan lang natin siya ng konti habang nag-drain tayo dito sa ating deep na oil para mas dire-diretso yung pag-agos ng used oil. So konti lang, dito guys, wag niyo siyang aalisin kasi baka may mahulog na alikabok or any dust na pwedeng humalo sa ating makina. So ayan. Okay guys, so dito rin banda, gagamit tayo ng 17mm na wrench para baklasin natin to kasi meron din ditong pinakang strainer. So ito yung sumasala naman sa debris ng mga gear sa loob. So kailangan din natin siyang linisan para isang pasada na lang. So dito guys, dahan-dahan kayo kasi medyo mahirap siyang baklasin, pero yung mga tornilyo sobrang lalambot niya, so baka bumilog yung pinakang head ng ating nut. So ayan, pag kaya na ng ating kamay, ayan. Tayong pansala. So ngayon guys ay alisin muna natin itong dipstick na to para gagamitin natin panglinis or pangbanlaw yung pinakang excess na oil. So yung 2 ml dito, yun yung gagamitin natin para mas sigurado natin na talagang malinis na yung ating, or na-drain na ng maayos or napalitan na ng maayos yung ating used oil dito sa pinakang ating makina. So hayaan lang natin siyang tumulo guys. Dito. Hayaan lang natin tumulo yan pati doon sa kabila para sigurado tayo na malinis yung oil. So i-check natin. So dito, ayan, naka-indicate naman. So dito dapat hanggang dito lang 800 ml. So kulang pa. So kailangan pa natin dagdagan yung ibubuhos natin dito. Okay, so ayan, kung makikita nyo malinaw na yung oil na tumutulo dito sa ating drainage area. So ayan, pwede na nating mag-start tayo ng change oil. Okay, so ayan, linisan muna natin itong nagsasala, yung pinakang strainer. Ito yung nagsasala ng mga debris na
pumapatak galing dun sa ating mga gear. Ayan, so linisan muna natin gamit lang yung basahan. So wala namang kailangan special tools dito. Kailangan nyo lang punasan and then linisan lang para matanggal yung mga debris kung meron mang nahulog dito sa ating strainer. Then ito yung pinakang spring, linisan din. Ayan. Ayan, so malinis na siya. And then dito sa pinakang ilalim guys, ayan, linisan din natin. Dito. Ayan, so kapag nakita nyo malinis na guys, ayan, pwede nating ibalik itong ating strainer. So dito pala guys, hindi kailangan sobrang higpit. Yung saktong-sakto lang kasi kapag sobrang higpit naman sa mga susunod ng change oil, baka mabilog kasi to. Medyo malambot kasi itong tornilyo na to eh. So dapat yung sakto lang yung higpit. Okay, so next step natin is ibabalikan natin itong ating tornilyo dito sa pinakang ilalim. Pakita ko lang sa inyo. So kailangan nyo munang gumamit ng kamay. Yan, dandahan lang. Ayan. Ayan. Then, gamit na tayo ng socket tool wrench. So, ngayon guys ay mag-start na tayo ng pagsalin. So, pasensya na kayo guys, medyo maliit lang yung imbudo na gamit ko. Pero dapat mas malaki sana. Pero ito lang yung available ko dito sa amin sa bahay. So, ayan. Then, dahan-dahan lang yung pagsali ng oil. So, ayan guys, tapos na. And then, ito, isasali natin tong ating, to-close na natin dito sa ating dip stick. Ayan. So, dito guys, dandahan lang yung pagsarado. Hindi ganun kahigpit dapat. Ayan. Ayan. Alright. So, ayan, kung makikita nyo guys, tapos na akong i-change oil itong si Honda Click B3. So, sa next step natin guys is buhayin natin itong si Honda Click. And then, kung makikita nyo guys, meron pa rin siya ditong indicator ng oil change. So, dito i-press nyo lang yung select and set ng sabay. Okay, long press nyo lang. And yan, kung makikita nyo, nagbi-blink na siya. So, i-press nyo naman yung set. Ayan, so, gagalaw siya dito. Ayan. And then kung makikita nyo guys, nag-blink na yung change oil. Yan, i-press nyo lang ulit yung set. Ayan. And then dito, select. So, ayan. Kung makikita nyo, 1,000 or depende sa inyo. Kung isa-set ko siya as 1,500. Ayan. So, kung makikita nyo, 1,500 na siya. And then, press na natin tong set. Ayan. So, kung makikita nyo guys, ayan, nawala na dito yung oil change indicator niya. Okay, so ngayon guys ay paandarin natin or painitin lang natin yung makina nitong si Honda Click. Okay. It's